Okay, welcome back sa White Mesa. Kailan nyo na, Tito ng White Mesa. So, nandito tayo ngayon sa Kahit Saan Podcast episode 25 kung di ako nagkakamali. Nakalimutan ko na, I lost track of which episode this is. Bali, kasama ko ngayon si, pakilala ka tol. Lee, Barber Lee. Let's go. Yes, ikaw, pakilala ka tol. Samya nga pala, Joshua. So ayun, nandito kami sa anong to? Anong lugar to, tol? Sa bandang ano to? Topsec, Rodo Campo, di ko na alam din. I mean, anong coffee shop? Anong pangalan tong coffee shop na to? Parang malapit dito sa may Alberto. Ito sikat na sikat. Hindi, na. kahit i-plug na lang natin yung coffee shop. Anong ano to? Anong pangalan ng coffee shop nila? Yun lang, di ko nga din alam coffee shop ni Kakuis eh. Ayun, guys. Alam ko na. Ajar Coffee Shop. Dito lang to sa may Rua do Campo along the way. Basta, Ajar Coffee Shop. So, actually sobrang bigla lang din nung ayaan namin ngayon. Bali, nagkataon, dapat magpapagupit talaga ako kay Lee ngayon. Holiday niya rin pala. So, inaya ko na lang din siya mag-hangout, magkape, mag-catch up. So, kamusta tol? Okay lang naman. Anong ginawa mo today? Kaninang umaga, ayun, nag-trail run. Nasa Koloan ako. Okay na kayo, alam mo yun na dalawang ahas na nakita ko habang tumatakbo ko kanina. Ano yun talagang dumaan? As in dumaan sa harap ko. Tangin ng Isipin tripping mo, sin. at taas na ng heart rate mo, sobrang pagod ka na, tapos biglang may Ano patataasin palalo yung heart rate mo sa nervyos, no? Mismo. Ayun. Tapos, umuwi, kumain, tapos nag-nap. And then after that, Eto na. parang unexpected na nag-meet tayo. Yes, Ganun. Alam, parang ang tagal na natin halos di nakikita, di ba? Actually, kailan huling kita natin nung nagpagupit ata ako eh. No? Hindi, nung native Cape pa. Native Cape pa pala. So, ikaw Josh, balita sa'yo. Kumusta ka? All goods lang naman. Ito, chill lang. Saan galing? Naglaro kami ng sawa ko, nag-go-kart kami. Go-kart kayo saan? Sa Koloan? Oo. May go-kart sa Koloan? Kung may lisensya kayo, check nyo yun. Kung may driver's license kayo sa Pilipinas, goods na goods yun. Kahit driver's license sa Pilipinas, Oo, pwede. susulat mo lang doon. 180. 180 di ba? See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. She's so bad na babae. See this chick so salvaje. We're such a fucking home. Salvaje, salvaje. Ibigay ko ano man yung trip, yeah, yeah. Sweet Pinay, katawan niya on fleek, yeah, yeah. Ganda na gusto sa'kin pasagip kasi I'm a big boss, Rick Ross. 180 tol? 180, no? 180. For how long yun? 15 minutes, tangina ikutan mo yung buong track. Talagang parang joyride lang din. Oo, tripin nga natin minsan yun. Kung meron sila, bibigyan ka ng gear, yung baklava, tapos helmet. Gagi yung kulit nun, mag-GoPro ako, no? Mag-GoPro ka, tangina, maganda kahit pa paano. Sa Koloan, saan to sa Koloan? Malapit sa Sekpai 1. Parang malapit sa harap ng ng Koloan residential doon. Residential. Sige, titrapin natin yan. Abangan nyo, magpa-podcast kami doon po. Tangina, malupit yun. Maganda yung adrenaline rush. Tangina, magabulang kayo. Tangina, kulit. Yun ang maganda dito sa Macau din talaga, no? Lahat ng, parang karamihan ng pwede mong tripin, matitrip mo na rin dito, eh, no? Halos, oo. Talaga. Ayun. Tapos, dapat nga, paano rin ako, trim sana ako, tangin na ng bigote. Oo nga, haba na ng bigote mo, tol. Kaso, day off pala, tangin na. Bukas, podcast tayo. sabay tayo ngayon. bukas. Papagupit din ako talaga dapat, eh. Podcast kahit saan, di ba? Tangin na. Yes, so, bali, may ba tayo, tol? Ano pa lang, total, di ba, sabi mo kanina tumakbo ka. Like, para sa'yo, ano ang nabe-benefit mo? Or hindi, wag pala yung nabe-benefit mo muna. Ano yung, what made you get interested sa running? Okay. Jogging, wag na yung running, jogging in general. That's a good question. Kasi, alam mo yun, parang
napansin ko most of the time, pag once na may baby ka na, may ano ka na ganun. Parang gusto mo na lang nakahilata sa bahay. Yes, sir. Tapos lalaki yung tiyan mo. Mga tito, mga tito, Typical, mga yeah. ganun. So, ayun, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong masabayan yung anak ko hanggang paglaki niya na kaya ko pang sabayan yung mga trip niya. Like yung conditioning ng katawan mo. Naka-condition ka, mag-skate kami, or mga hobby niya, sasabayan By ko. the way, si Lee is a skater din. Ang lakas mag-skate na ito. Thank Anyway. you. Ayun, tapos, parang in a good, na din siya, other than that, mentality. Nakakatulong siya talaga sa mentality. Kasi, pag once na you're into a workout or a Any running- form of any exercise. the depression, anxiety is like parang matatanggal na siya sa'yo. Kumbaga parang low-key, wala nang, di mo na masyadong maisip yan kasi naging Iba yung motivated ka oh, eh. tsaka nasa iba yung energy mo, yung focus mo nasa iba kasi kumbaga actually totoo 'yun eh. Kahit minsan nga sabi ko nga kanina, 'di ba? Kahit minsan pagod ka sa trabaho, pero once na iba kasi yung exercise na nakukuha mo sa work. Iba rin yung exercise na as in talagang meron kang wino-workout na muscles eh. Mismo. So basically ako parang yun nga, parang nag-iiba yung energy ko in general. Like Oo. parang ang gaan ng katawan ko. Oo. Alam mo yung hindi ako napapagod agad. Oo. Ganun. Totoo. Oo. Ano no? Yeah, exactly. Yeah, totoo. Tapos ayun, hanggang ang dami ng nakikilala, may mga running community na, kumbaga parang may mga nakikilala kang bagong tao sa paligid mo. Tapos mag-aayan. Kumbaga all walks of life Oo. Kasi sabi nila like anyone can invite you to drink. It's easy to invite you to drink. But for me, mahirap makahanap ng tao na mag-i-invite sa'yo about dun sa mga hobby na gano'n. Like running exactly. like that. Diba? Kasi anyone can drink. So pwede naman Pero at the same time, ang sarap minsan parang nasasuffer yung katawan nyo na sabay-sabay. Diba? Tsaka ano kasi yun eh, like yung ganong klase ng mga activities, kailangan yung like i-schedule yun, lagyan ng specific time para gawin yun. Unlike, tulad nga na sabi mo, ang drinking kasi, tanga na, anytime, kahit ngayon eh. Inom tayo, pwede, di ba? Ang daling gawin yun eh. dito ng beer, okay. Kumbaga, yung kasing mga tipo ng activities na yun, kumbaga, dedication yun eh, na maglalaan ka talaga ng specific time para dun sa activity na ganun eh. Mismo. So, yun, parang ang sarap lang din kasi sa pakiramdam talaga. Tsaka yun nga, talagang nakakawala siya ng stress. Oo. Tsaka actually. din yung, di ba, yung kanina yung sabi ko, Tito, parang, nung panahon ng pandemic, lahat ng tao sobrang exhausted, parang ang lonely nila kasi di sila makalabas. Gusto nila makita yung mga tropa nila, gusto nila mag-hangout or stuff like that. Ngayon, parang in generally, lahat ng tao gusto nila na maging healthy na kasi ayaw nila ng COVID and stuff like that. So, parang napansin daw na lahat ng tao pumunta sila sa gym. Tapos Nung nung pandemic period time to. na yun. Okay. Tapos yung pandemic time, gusto nila magkita-kita sa gym. And yung gym, syempre, parang konti lang yung community kasi syempre, iba-iba yung program yun, ganun. So, parang naging pumatok ngayon yung running era, yung running club. Ang daming mga tao naging active. Which is good. Oo, Which is diba? good. Actually, yun nga, mabanggit ko lang. Tulad na nakita nyo kayo, nag-yosi ako, no? Hindi naman kami mga hypocrite dito, may mga bisyo rin kami. Oo. Pero at the same time, ano yan eh, paano ko ba sabihin? Pambalanse lang, guys. Hindi naman kami talaga yung totally na mga fitness enthusiasts eh. Hindi naman kami ganun eh. Ano lang to, parang at the same time na may mga vices kami, meron din kaming ginagawa to balance out things, no? Kumbaga, ganun talaga eh. Baga, ako, ever since kahit nung boxer ako eh, nag-e-ensayo ako for 4 months, may laban ako, pero nag-yosi pa din ako. Kumbaga, ano lang, balance lang talaga. Kumbaga, hindi naman kami mga hypocrite dito na sabihin namin na, tayo na, cut this shit. Hindi naman kami ganun eh. Kumbaga, do your thing, do what makes you happy, pero at the same time, give back to your body din na hindi naman pwedeng puro abuso lang. Oo, mismo. Kailangan meron ka ding, you're doing something to, yun nga, to balance out yung mga vices nyo, no? Oo, So, mismo. yun lang. Kumbaga, kasi at the same time, later on sa buhay nyo, ire-reward kayo nyan eh. Oo. 'Di ba? Kasi lalo na, quick trivia lang.
Pero ito naman kasi scientifically, ano siya, proven siya. Once na nag-reach ka na kasi ng certain age, like let's say 30s above, going, yun na, pag nag-reach na ng 30s, going on, ano na kasi, ang muscles kasi ng tao is nagde-depreciate na talaga yan. Kusa na siyang nag-shrink. So, the while na nag-shrink siya, yun yung ano ng workout. Mismo. Para, kumbaga, yung nawawalang muscle mass sa'yo, nagigain mo siya through workout. Para, yun lang, ganun din, balance lang. Oo. Kasi, ano yan eh, parang pag nakikita nyo, pag may nakita kayo mga matatanda na, let's say 60s, na ugod-ugod na kung tawagin, yung Oo. hirap na maglakad, it only means one thing. Ibig sabihin, nung earlier years nila, hindi sila gumawa ng way para ma-prevent yung ganong klase ng ano. Kasi usually joints na yan eh. Oo. Kasi pansinin nyo, yung ba't may mga matatandang talagang sobrang payat. Oo. Kasi hindi naman dahil nawawalan sila, kahit sabi mong kumakain yan ng tama eh. Ang nawawala na kasi sa kanila yung muscle mass. So, kaya sumasakit na yung mga joints nila kasi wala nang nagsusupport na muscle dun sa mga buto nila. Yun. So, active recovery, kailangan yung wasakin yung muscles nyo to gain muscles din, parang ganun. Mismo. Ikaw, Josh, balita sa nung lately parang sabi mo, galing ka ng Pinas. Kailan to? Kailan ba to? Kailan na? Kailan umuwi? April pala. April Umuwi ako na April eh. Doon ako nag-420. Kailan ba ako bumalik? Umuwi ka din. Umuwi ako tol eh. April ako umuwi. Kailan ka umuwi ng April? Ako 420. Hindi mo kita nakitang umuwi. Parang busy ka din. Ay hindi, March ako umuwi. April ako bumalik. Tama, March pala ako umuwi. Oo, 420 hanggang 6 days lang kami ni Kuya doon. Naglakad lang kami ng papeles para maka-convert ng lisensya dito. Okay na lisensya mo dito. Hindi pa naman, papasok ko pa. Tsaka naantay ko yung passport ko kasi nasa China. Ano ba ang passport mo? Philippine or Macau? Philippine. Philippines. Oo. Tag dito yung, di ba pagka nag-license ka dito, kailangan ko pang sa driving school pa din? Hindi na. Kasi meron ka na yung sa Pilipinas eh. Bali ko convert mo siya into Macau driving license. Kaso kukunin mo yun doon na sa Pilipinas proof of living mo, proof of residency sa barangay, sa city hall. Tapos sa DFA PD Basta yung government agency. government na yon. PSA. PSA. Katapos mo yung PSA yon na ipa-apostil, babalik ka dito. Pero yung Philippine license mo, active pa rin yun kahit i-convert mo. Kumbaga, Active pa rin siya. okay. Akala ko mabubuid yung Philippine license mo tapos mako-convert siya Bali, into Macau license. hindi ka na mag-exam dito. Okay. Wala kang pag-exam nun. At least ganun pala. Kahit Kasi- actual or written. Hindi mo na kailangan Mag-driving school. Hindi mo na kailangan nandito. Parang exam. Wala na. Kasi akala ko dati may ganun. Kasi si Airpat may kotse dito dati, ganun yung ginawa eh. Tapos for some reason, ang akala ko nowadays, kailangan kahit sabi mo may Philippine license ka, parang kailangan mo pa rin mag-driving school. So hindi na pala. Hindi na. Okay. Pero alam ko kasi, sa mga residente lang to. Kaya yun yung idea ko. Kasi ako din, alam ko, Okay. yung ko dati, Yung nagda-drive na yun is yung parang yung 6 months yata yun. Yung Professional to. hindi siya permanent, non-permanent yun. Parang basically parang permit lang siya. Oo, permit lang siya, 6 months. Bali, ang ano niya is, good for 1 year siya, kaso nasa iyo kung kailan mo gagamitin. Bali, kukuha ka ngayon, May. O, tapos from May, 6 months nun. Okay. O, tapos Gets. after that nun, ikaw, nasa iyo kung gusto mong gamitin. I-renew. 26 O tas pa, pwede mo siya i-renew ulit. wala na. Wala na. Pag nagamit mo na yung buong 1 year na yun, Yun na yun. hindi ka na pwedeng It's gumawa. either mag-driving school ka na dito para magkaroon talaga ng Oo. license. Yun yung nasa isip ko. Kasi Okay. kasi si Airpat ko nun, dati nagdi-deliver pa siya ng mga frozen meat dito dati sa company siya. Tapos, ang alam ko, nag-apply sila ng gano'n, ng ilang, nag-exam sila. Baga para makuha mo yung license na yun, di ba? Tapos, parang yung mga ibang Pilipino nga, yung mga ibang driver na Pilipino, alam ko parang ilang take nangyayari. Oo, hindi kasi- Mahirapan daw talaga kumuha ng ano Hindi dati, kasi license. ang mahirap kasi dito sa totoo lang kung magda-driving school ka kasi dito, unang-una ang mahirap kasi masakit yung bayad. Oo. Bayad talaga. Oo. Pangalawa, kung laki ka sa Pilipinas, ang driving kasi dito is right hand side. Ang Pilipinas left hand side, di ba? Left. Left hand side. Oh. So,
yun yung pangalawang mahirap kung mag-a-adjust ka na magda-drive ka dito. Tapos, pangatlo, baliktad yung driving handle, baliktad din yung kalsada. So, mahirapan ka talaga mag-adjust kung sa Pilipinas ka kasi nasanay magmaneho. Kasi, basically, baliktad yung daan eh. European style dito. Oo. European style sila talaga. Ayun, para rinig lahat. Hindi maririnig. European style talaga dito eh. Alam mo yun. Parang sa Portugal tsaka sa UK. Actually nung dati nga nagtatry ako, hindi naman ako lumalabas. Ano lang, tinatry ko lang yung kotse ng kuya ko dati dito. Yung ano lang, 'di ba, ma-drive lang ako ng halimbawa dito hanggang doon lang sa kabilang kanto. Kasi syempre bawal dito, 'di ba? Na-try ko lang. Tangin ang hirap yung hindi ka talaga pwede yung pag nasanay ka sa left hand side. Yung basta ka lang porket marunong ka mag-drive, magda-drive ka ng kabil. Ang hirap. Oh, mahirap. Kasi kahit yung tingin ko sa side mirror, iba eh. Pag nakaganto ako, sabi ko, tangin na ba't ganun? Nakikita ko naman pero parang nakakailang. nakakailang talaga. Nakakailang siya. Kaya yung parang yung 6 months na yon, yung non-permanent na yon, na parang permit lang. Para masanay ka. 1 year ma-condition ka sa driving style ng system dito sa Macau. Tsaka Para iba kasi, mawala. tsaka yung rules din, iba dito. Oo, yung rules and regulation. Although international, nag-follow tayo lahat ng international rule ng code. Pero kahit pa paano, kanya-kanyang may maliliit na rules yan sa daan pagdating sa ibang bansa talaga eh. Sa atin, kahit naman saan, pwede kang sumikot siya. Oo, walang rules. Pangit man sabihin guys, pero wag na tayong magpaka-plastic. Alam natin ang rules ng Pilipinas, no? Sobrang undisciplined ng Pilipinas when it comes to road management. Di nga lang sa road Talaga. management, in general eh. In general. Lahat parang pwede mong gawin eh. 'Di ba? Pag nahuli ka na, tangina na ikaw pa matapang pag nahuli ka eh. 'Di ba? Ano, babayaran mo lang ang enforcer nun eh. Exactly. Kung may pera ka talaga, may RFs ka, babayaran mo lang yun, boss, pang merienda lang. Diba? Exactly. 500, ngayon may 500 dahil sa ekonomiya ngayon. Wala na, wala. minimum 1K na ngayon. Pag 1.5 na. Pag Sa'yo gusto mo na mag-bail yung sa daan. 150 mo, sabihin niya pa, di ba? Ayun na. So, yun. Anyway, medyo dumidilim na kasi. So, solid. baka may gusto pa kayong baka may gusto kayong batiin bago natin tapusin tong episode natin. Ano pala? Shoutout sa sa Joker's Barbershop. Yeah. Ito pala may linuluto kami ni Tito na sa event sa Joker's. Yes, abangan nyo yan. Magkakaroon tayo ng event. Hindi muna namin di-disclose kung anong klaseng event to, pero stay tuned. Oo, yun. Ano pa, tol? May iba ka mababatiin? Wala man. Yun lang. Ikaw, Josh. Wala, shoutout lang kay Tito dito. Yes, salamat. Solid lang talaga naman. So, Maraming salamat. podcast kahit saan, abang-abangan niyo yan. Yes, sir. We just pop out. Okay, pop so, in. yun. Maraming salamat ulit sa nanonood sa White Mesa. Going 8K subs na tayo sa YouTube. Yun. Follow us dito sa social media. Nasa description box lahat yan. Follow nyo rin yung music ko, guys. Lalagay ko rin sa description box yung link dun sa music channel ko. Yes, sir. Galaw kong meritito, galaw kong meritito, galawang meritito, may kalmadong salitaan, di magmanok pa kay Tito. Galaw kong meritito, galaw kong meritito, galawang meritito, may kalmadong salitaan, di magmanok pa kay Tito. Ayun, speaking of Salbahe, Bye. uuwi ako ngayong June. Ewan ko kailan ko i-upload to kasi meron pang 2 episode na i-upload ko pa lang. So, Ano yun, Otits? Parang, ano yung Tito? Parang kayo ni Gaspare, magbibideo kayo. i-shoot namin yung Salbahe. Magkakaroon tayo ng official music video directed by Mr. Brown Films. Produced by Gabriel Florendo, Macau. Shoutouts din sa Lotus Hill Click, sa New Vision Division. Ayan, abangan nyo yun, guys. Maraming salamat na agad sa mga sumusuporta. Going 8K subs sana, hopefully this year. 10K subs tayo this year. So, Naman. Let's go. maraming salamat sa inyo. God bless, stay safe. And Peace. Yon!